Na-endorso na pero hindi pa formal na natatransmit sa Senado ang Articles of Impeachment ay kay House Secretary General Cheloy Garafil ngayong pong umaga. 257 ang pumabor na ma-impeach si VP Duterte, higit sa kinakailangang 1/3 ng mga kongresista. Ang naging botohan sa plenaryo sa Balitang Hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Sobra sa kailangang 106 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa bise. 257 ang bumotong yes, 25 ang no at 9 ang nag-abstain. Idinaan sa roll call ang pagboto o isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. To Vice President Sara, see you in the impeachment court. This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she is the first one to reveal the massive flood control corruption. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. My vote is no. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. Nagpadala naman ng manifestation kay House Secretary General Attorney Cheloy Garafil si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para ipahayag ang kanyang no vote. Wala pang 10 minuto mula na magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na siya ng plenaryo. Gayun din sina Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Sir, is this walking out? Huh? Yes. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Sir, are you walking out? Yeah, I'm walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Huh? Why are you leaving before the session ends? Sir. Nakatouch na. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you No immediately left? comment na. What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po? Mag-lunch. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ng chair ng komite na si Representative Jervy Luistro na kailangan magpaliwanag ni Vice President Duterte sa taong bayan. May numero ba tayo, Mr. Speaker? Distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Giit pa ni Luistro, ang Articles of Impeachment ay nakaangkla sa mga ebidensya. Kasama rito ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds. Notices of disallowance ng Commission on Audit at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Bawat pahina ay may bigat.
Bawat dokumento ay may implikasyon. Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Bukod sa mga alegasyong pinansyal na kailangan daw sagutin, hindi rin daw pwedeng ipagsawalang bahala ang umano'y banta nito sa Pangulo. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. Matapos ma-impeach sa Kamara, formal nang inendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Bise. Ang defense team ng Bise, sinabing handa silang depensahan ang pangalawang Pangulo sa Senado na tatayong impeachment court, bagamat may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema. Nasa mga nag-aakusa raw ang obligasyong patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa konstitusyon at rules of evidence. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.